Ang pagsapo natin sa umaga nito ay pasasalamat sa Pasko. No? Pasasalamat sa Pasko. Kasi yung Pasko po, maraming dapat tayong pasalamatan din sa Panginoong Hesus, no? Sa ating Diyos. Ang araw po ng Pasko ay panahon ng puno ng pasasalamat. Pakinggan mo kayo. Ang araw ng Pasko po ay panahon ng puno ng pasasalamat. Ibig sabihin, pag dumarating ang Pasko, nag-uumapaw ng pasasalamat eh. Puno ng pasasalamat, nag-uumapaw. Kasi bakit po? Maraming bata, nakakatanggap sila kasi nagpapasalamat, no po. Maraming bata nagpapasalamat. Hindi lang, miski kahit matanda, no? Nagpapasalamat sila. Ibig sabihin, sa panahon Kapaskuhan, talagang nag-uumapaw yan. Yung mahalimuyak na handog na nais ng Diyos, malimit, nararanasan niyan pagdating ng Kapaskuhan. Dahil mga bata, alam naman natin, no? Tumatanggap sila. Yung iba nga, nangangaroling no? Ang sabi sa ngaroling, thank you, ang mabait ninyo, thank you. Diba? Ibat yan, gusto may nagbibigay. Yung digit-digit yun. Lagi gano'n, pagkatapos. Pero, meron din naman, nagsasabi, thank you, ang mabarat. Pero narinig tayo dyan, di ba? Meron tayo narinig. Ibig sabihin, yung pasasalamat, pag ganitong kapanahonan ng Pasko, nag-uumapaw yan. Nag-uumapaw. Mahalimuyak yan kung tunay yung pasasalamat ng isang tao sa Diyos. At kailangan talagang makita natin na ang Kapaskuhan ay hindi lang tayo pasalamat dahil sa mga material na bagay. Kasi ito si Maria, hindi yung material na bagay ang naranasan niya. Diba? Spiritual. Sabi niya doon, si Maria ay nagpupuri at nagpapasalamat sa kaligtasan. Yung kaligtasan niya, di ba? Sabi niya, ako'y abang alipin. Di ba? Iniligtas niya ako sa kadustaan. Di ba? Kasi talagang makakaranas siya, hindi magagandang bagay eh. Dahil nagbuntis siya ng walang asawa, di ba? Pero yung kagandang loob ng Diyos ay natanggap niya sa Diyos. Ang sabi nga doon ang sinabi ng Maria, ang puso ko yung nagpupuri sa Panginoon. At nagagalak, sino nagagalak sa iyo? Kanyang espiritu. Yung joy kasi doon yun eh. Iba yung happiness sa outward yan. Dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin at mula ngayon itatawagin mapalad. Mapalad siya sa lahat ng saling lahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng mga pangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Nakita yung ginawa ng Diyos kanya, no? Kaya pinupuri niya ang Diyos. Pinasasalamatan niya ang Panginoon sa kaligtasan at kagandahang loob na tanggap niya sa Diyos. Sa Kapaskong ito, pasalamatan natin ang Diyos sa lahat ng kabutihan na ginawa niya sa atin. Ano po? Meron po bang mga ginawa ang Diyos sa kabutihan sa buhay natin? Sa Kapaskong ito, makikita natin kung ano ang mga bagay na ginawa ng Diyos sa buhay natin sa panahon ng Kapaskuhan. Una, anong mga kabutihan? Anong mga kabutihan dapat natin ipagpasalamat sa Diyos sa Kapaskuhan ito? Anong mga kabutihan dapat tayo? Una, ibinigay ng Diyos ang mga kanyang anak upang ating maging tagapagligtas. Pangalawa, ibinigay ng Diyos ang mga kanyang anak upang makasama natin. Diba? Upang makasama natin. Pangatlo, ibinigay ng Diyos ang mga kanyang anak upang mabuhay tayo ng may kagalakan. Tingin po, no? Si Maria, kita natin, yung espiritu niya may kagalakan sa mundong ito.
Hindi natin pwedeng maasahan yung kagalakan niya kasi ang mundo, pasira na yan. Mag-expect ka na maraming hindi ka magandang maririnig, marami kang magandang hindi magandang makikita. Kasi pasira ang mundo eh. Pasira ang mundo eh. Di mo ba? Sa bansa lang natin, nakikita natin hindi magagandang nangyayari. Di mo ba? Pero pwede tayo magkaroon ng kagalakan dahil ang ating espiritu ay kasama ang banal na espiritu na bibigyan ng kagalakan. Di ba? Magagalak pa tayo sa bansa natin. Nakita nyo, binubuli tayo. Di ba? Nakikita natin, gobyerno ng gulo. Di ba? Nila, nakikita natin. At saka, nakikita natin yung nagsisimbang gabi. Simbang gabi, mga kabataan, nagrarayot. Di ba? Galing sa simbahan yun. Paglabas ng simbahan, nagbabato ng molotov. Yung mga ginawa ng mga pasaro. Ibig sabihin, nakikita natin yung ganoon na papunta ang mundo na tinatahak natin. Kaya nga, tayo, nagsisimba tayo, naiiwan ng tahanan natin na nagkakatiwala na natin sa Diyos, di ba? Di ba? Para may kagalakan tayo. Di ba? Kasi nanakawin yun eh, gagamitin ng kaaway yun eh, di ba? Maraming sasama ngayon, maraming, di ba? Gagamitin ng kaaway. Pero dahil may kagalakan tayo, sisimba tayo, kagalakan natin yung pagsisimba, alam natin, iniingatan tayo ang ating mga area, ang bahay natin, ang ating pamilya ng Panginoon. Kaya, anong kabutihan, no? Una, anong kabutihan ang dapat ating pagpasalamat sa Diyos sa Paskong ito? Una, ibigay ng Diyos sa kanyang anak upang ating maging tigapagligtas. Mateo chapter 1, verse 21. Pakibasa natin. Mateo. Pakibasa tayo. Mateo 1:21. At siya'y mga anak ng isang lalaki at pangalan itatawag mo ay kanyang Jesus, sapagkat liligtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Yun, no? Salamat, no? Ipapanganak yun sa lalaki. At ang lalaki niya ang pangalan ni Jesus. Anong gagawin ni Jesus sa kanyang mission, ang purpose niya? Ang layunin niya, bakit siya dating sa mundong ito? Magliligtas siya sa kanyang bayan, sa kanilang mga kasalanan. Di ba sabi ni John de Villalpando, he is the Lamb of God who take away the sins of the world. Siya ang kordero ng Diyos na may kakayahang mag-alis sa kasalanan natin. Di ba? Matagal na hinintay nila ito eh. Matagal itong hinintay ng mga Israelita eh. Kasi bakit? Ulit-ulit na lang sila nahuhulog sa kasalanan eh. Patuloy sila nagiging alipin tuloy ng kung sino-sinong bansa. At itong panahon na ito, pinakamabigat na umalipin sa kanila ang Roman Empire. At hanggang panahon na ito, ang Roman Empire ay pinaka-powerful pa rin. Pinaka-powerful pa rin sila. Hawak na yung mga simbahan. Sa atin sila pinaka-powerful. Malalaki ang mga simbahan nila dito. Malalaki ang kanilang eskwelahan dito, malalaking ospital nila rito, kontrolado nila, may meron silang malalaking bangko rito. Roma ang may hawak na Roman Empire. Wala pang empire na sumunod sa kanila eh. Noon eh, papalit ang empire eh. Pero yung sila ang control hanggang ngayon. Di ba? Hanggang ngayon. Kaya makikita natin na ganun sila. Nakikita ng Diyos yun. Lagi silang nakita nila, lagi nilang hindi na pagtatagumpayan ng kasalanan. Kaya sila naaalipin ng ibang bansa. Kaya puro pagdurusa ang kanilang mga dinanas. Matagal nila itong hinintay. Kaya, tingnan po natin ang ibig sabihin ng tagapagligtas. No? Ibinigay ng Diyos sa mga kanyang tagapagligtas. Pag sinabing tagapagligtas, sa Hebreo, siya Messiah. Diba? Jesus the Messiah ang Hebrew. Ibig sabihin, pinahira anointed one.
Ang katumbas nito, Kristo. Sa wikang Griego. Jesus Christ. Christ in times of Greek. Siya, di ba? Sa Greek ang language doon, hindi inalis ng Roman eh, parang Greek eh. Yun ang kanilang hindi sila nagbago ng lingwahe. Ginamit nila yung Greek culture, Greek language, nung panahon ni Jesus Christ. Kaya ito yung ko si pinakamang tagapagligtas. Nakikita natin yung Messiah tagapagligtas sa Hebrew meaning. Yung Kristo meaning ng tagapagligtas sa Griego. Bakit? Kailangan natin, bakit binigay ng Diyos Ama ang kanyang anak upang ating maging tagapagligtas? Una, dahil ito ay kanyang ipinangako. Pangako to ng Diyos. Di ba? Sabi dito sa Lucas, sabi ni Maria, nagkaroon na ng katuparan ang pangako ng Diyos sa Israel. Di ba? Sabi ni Zacarias, hindi. At itong pangako na ito, na hinihintay nila, hinihintay ito ni Simeon eh. Di ba? Hinihintay ito ni Ana. Si Ana hindi lumalabas ng templo. Nag-asawa lang siya ng 7 taon. Tapos, sa temple na siya tumira hanggang 84 years old. Wala siyang ginagawa sa loob ng templo, kundi manalangin, mag-ayuno na dumating na yung tagapagligtas. Kasi, api-api na ang Israel. Si Simeon, ganun din. Sabi na, pwede na akong mamatay. Dumating na ang tagapagligtas. Kaya, ipinangako ito eh. At ang pangako nito nangyari sa lumang tipan. Doon sa Genesis 3:15. Pakibasa natin Genesis 3:15. Doon kagad, pagkabagsak ng tao, sinundan kagad ng Diyos ang pangako para wag man lumo ang tao. Para wag siyang panghinaan ng loob. Para wag siyang mawalan ng pag-asa. Pakibasa, Genesis 3:15. Naging sinabi Genesis 3:15 at papag-ahalitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sako. Yun, no? Yung binhi doon ng babae, yun ay si Jesus. Nagdudurog doon sa ahas, no? Tutok lang. Yung iglesia, tutok yung sako. Diba? Pero dudurugin siya ni Jesus. Pangako na yun doon, hintay nila yun. Marami sinabi yan sa pareho-pareho pagkakasabi niya sa bilang 24:17. Ganun din, dudurugin ng binhi ng babae ang buwag. Yung ulo ng buwag. Diba? At marami yan, sa Isaiah binanggit yan. Sa lumang tipan pa, ipinangako na yun kasi nakita ng Diyos ng tao yung hulog na sa kasalanan. Kailangan mawalan ito ng pag-asa. Mapangako ako ito ng tagapagligtas. Sa bagong tipan ay ganito naman. Ito sa bagong tipan, dito ko nakagad kukunin sa Galatia chapter 4 verse 4. Yun. Yes, naman. Palibasa, card. Galatia 4:4. Galatia chapter 4, verse 4. Ngunit nang sumapit ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. Yun. 5. Sama na yung 5. 5. Upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo may bibilang sa mga anak ng Diyos. Yun, maraming salamat. No? Diba sa takdang panahon, sinugo ng Diyos. Sinugo ng Diyos yung kanyang anak. Isinilang ito ng babae. Yung anak doon, kapital. Diba? Sa takdang panahon, ibig sabihin ng pangako ng Diyos, hindi magkaroon ng katuparan. Sa ngalan, laging mayroong takdang panahon.
Maraming pangako ang Diyos sa buhay natin. Pero tandaan natin, tutuparin yun ng Diyos. Sa ngalang matuto tayo maghintay. Sapagkat ito ay merong takdang panahon. May takdang panahon. Kaya makikita natin dito, ito ay pangako ng Diyos, yung tagapagligtas na ibibigay niya. At ito ay natupad ng kanyang pangako upang tayo ay maligtas sa kasalanan. Tandaan natin yung kasalanan, ibig sabihin ng kasalanan, si disobedience to God, pagsuway sa Diyos, rebellion with God. Yan ang ibig sabihin ng sinuway niya ang Diyos, kaya sa nagkasalanan, huwag mo kainin yan, kinain, sinuway. Di ba? Ang kautusan ay puro ano yan, na nahuhulog ang tao dyan. Lagi siyang sumusuway dyan. Hindi niya kayang sundin yan. Kaya kailangan ng tagapagligtas dumating para etong maging halimbawa natin, makita natin na siya lamang ang may kakayahang sumunod sa utusan. Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Upang palayain na tayo sa pagsuway sa Diyos. Bakit ginawa niya ito? Bakit tinupad niya ang kanyang pangako na bigyan tayo ng tagapagligtas? Bakit? Pangalawa, dahil mahal tayo ng Diyos. John 3:16. Ako na lang po, dahil mahal tayo ng Diyos, kaya pinangako niya yung tagapagligtas kasi gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos Ama sa iyo at sa akin. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak sa iyo at sa akin upang ang sino mang sumampalataya kay Jesus na kanyang anak ay hindi na mapapahamak, hindi na mapapariwara ang buhay, kundi magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Maliligtas siya sa kapahamakan. Kasi papunta tayo sa kapahamakan eh. Di ba? Papunta tayo sa impyerno. Kaya kailangan meron tagapagligtas na dumating para huwag tayong madala ng diablo sa impyerno. Kundi, yung tagapagligtas, ililigtas na tayo para tayo magkaroon ng, kung tatanggapin natin yung tagapagligtas, tayo para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung tagapagligtas na walang iba kundi ang Panginoong Jesus, ibinigay ng Diyos Ama para huwag tayong mapahama kasi mahal tayo ng Diyos. Bakit? Grabe ang kabayaran ng kasalanan eh. Tinapit ni Brother Mel, isa-isa eh. Doon pa lang sa hardin. Kung paano yung kasalanan at ang epekto nun. Doon pa lang sa sa Eden pa lang, sa hardin ng Eden, doon pa lang. Tinalakay na rin yung sin. Yung kapangyarihan ng sin. Sabi ng Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang regalo, ang kaloob ng Diyos, regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kanino? Natin makukuha yung buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Kaya ba? Nagkasala tayo. Ang kabayaran nyo sa kamatayan. Ibig sabihin ng kamatayan, separation with God. Yung malalayo tayo sa Diyos. Hindi natin makakasama ang Diyos dito. Hindi tayo mapahupunta sa kaharian ng Diyos. Dito, ang kasama natin, ang diablo dati, nung hindi natin tinatanggap si Jesus, at papunta tayo sa impyerno. Kaya ibigay ng Diyos Ama sa panahon ng Kapaskuhan ang kanyang anak na si Jesus. Bakit? Dahil si Jesus lang ang ating tagapagligtas. Wala na pwedeng magligtas sa atin. Tanging si Jesus. Gawa chapter 4 verse 12. Pakibasa po. Gawa chapter 4 verse 12. Nagbasa ba naman? Gawa 4:12. At sa kanino man iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao ang sukat ng kaliligtas. Yun. Walang ibang pangalan. Sabi din sa mabuting balita. Halos pareho naman. Dito lang pagkakaroon. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan. Bakit?
Bakit sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan? Sapagkat sa silong ng langit dito sa mundo, ang kanyang pangalan lamang ang ibigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Walang ibang pangalan para tayo maligtas at makasumpong ng kaligtasan. Tanging kay Jesus lang. Tanging si Jesus lang. Kagaya ganun kahalaga ang Kapaskuhan eh. Kasi ang Pasko ay araw ni Jesus, birthday niya eh. Di ba? Araw niya eh, birthday niya. At sa birthday niya, at sa araw niya, kinumpiyos ng marami yan eh. Ginagawang extra eh, no? Di ba? Tapos, binabalik sa mga material na bagay. Walang masama dyan. Ang Diyos naman dahil siya rin naman nagbibigay niya. Handa niya yan eh. Handa niya para maligaya tayo sa birthday niya. Di ba? Lahat ng meron tayo kanya yan. Pag binasa ng Biblia, di ba? Lahat ng meron tayo. Sabi, wala kang dumating ka sa mundo, wala ka, aalis ka, wala. Lahat na nagkaroon ka rito, hindi yun kay Jesus. Asawa mo, hindi yan. Bigay sa iyo ni Jesus yan. Anak mo, hindi sa yan. Bigay sa iyo ni Jesus yan. Di ba? Trabaho, hindi yan. Bigay na yun ni Jesus yan. Lahat ng meron tayo kay Jesus. At ano man ang hinda ni Jesus siya, dahil birthday niya, gusto niya ang birthday niya masaya. Amen? Gusto niya ang birthday niya masaya. Ang kanyang mga tagasunod, ang mga anak ng Diyos. Sa kanya lang. Kaya nga sabi ni Pablo, salamat sa Panginoong Jesus dahil sa kanya, nagkaroon ako ng kaligtasan. Kasi bakit? Sabi niya, bagabag ang kalagayan ko. Yung gusto kong gawin, hindi ko magawa. At kung ano ang ayaw kong gawin, yun ang ginagawa ko. Di ba? Ibig sabihin, yung magandang gusto niya gawin, hindi niya nagagawa. Ang nagagawa niya yung masama, ay religious siya. Pero religyoso eh, baka Diyos eh. Pero ang ginagawa niya, makapatay. Di ba? Makapatay siya eh. Chief sinner siya eh. Siya yung pinaka-pinunong makasalanan sa atin. Siya yung leader natin sa kasalanan. Nung tayo na sa kasalanan pa. Siya yung leader natin, si Pablo. Di ba? Katulad natin. Di ba? Yung gusto, alam mo, masama yung ginagawa mo. Pero bakit mo ginagawa? Di ba? O, di ba? Alam natin, masama magsigarilyo, makasira sa katawan mo. Pero ang tao, sarap na sarap, di ba? Di ba? Sarap na sarap. O, simple lang yun. Simple lang pagsuway sa Diyos, di ba? Pero, kaya nga, sayawa sa Panginoon, noon niya, dito umuumbok yan eh, kasi yung tiyahin ko, yung may-ari ng Muslim, meron siyang restaurant sa hawak niya Air Force eh. Pinasok niya ako civilian employee sa Air Force. Ika-aral ako sa gabi, sa araw, tatrabaho sa civilian, kasi hindi niya ako kasako sa civilian employee ako ng gobyerno. Eh, doon ako sa tindahan niya kumakain, doon ako natutulog. Yung trabaho na doon din. Tukot ako si Galileo dito. Dito, dyan, sa medyas, dyan, meron. Sa medyas, meron doon. Kaya pagdating sa eskwelahan, kung pa sa eskwela galante, pasiganilyo. Ang pinaka-mabigat ang malipin sa akin, sugal. Yung pinaka-muli, sugal. Hindi ako sa sugal kasi bihira ako matalo sa sugal eh. Pag ako ni Pastor, yun ang ulit tingin ko eh. Kasi siya, tagal siya sugala yung silong nila eh. Magaling akong lumiskarte niya sa Usoy, sa Madyo, bumabasa ko yun nakikita ko yung gagawa nila. Kaya hindi ako makalaya niya kasi lagi ako nananalo eh. Ang kaso mo, kahit manalo ka, yung pinanalunan mo, mapupunta niyo sa bisyo. Pagkatapos ng nanalo ka, andyan maraming meron eh. Balato naman. Pag ikaw natalo, kawawa ka. Walang magbalatong sa'yo, balato naman. Balato. Tapos saan? Yung sa inuman na pupunta. Diba? Wala rin eh. Alipin nun. Diba? Pag alipin ka sa lala, alipin ka nito.
Pero salamat sa Panginoong Jesus. Nung makilala ko si Jesus, siya ang aking naging tagapagligtas sa mga bisyo. At alam ko, hindi na karanasan niya. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Diyos Ama. Ibinigay niya ang kanyang buong anak si Jesus para mayroon tayo tagapagligtas. Palakpakan natin ang Diyos. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Pasko. Bakit salamat sa Pasko? Kung wala si Kristo, walang Pasko. Kung walang Pasko, walang tagapagligtas. Di ba? Inirigalo si Jesus ang regalo ng Diyos sa atin bilang tagapagligtas. Kaya dapat ating pasalamatan at ibigay sa Panginoong Jesus ang lahat ng kapurihan. Bakit? Siya ang regalo ng Diyos sa buhay natin. Tandaan natin, ang Pasko ay napakaganda ng regalo na natanggap natin. Walang iba kundi si Jesus na ating tagapagligtas. Niligtas tayo sa kahirapan, niligtas tayo sa kamangmangan, niligtas tayo sa kayabangan, niligtas tayo sa pagmamalaki, niligtas tayo. Ang daming pagliligtas na ginawa niya sa buhay natin. Zozo, di ba? Complete salvation. Hindi lang tayo niligtas na huwag mapunta sa impyerno at mapahama. Kundi, iniligtas na rin tayo sa maraming bagay. At patuloy pa tayo niyang iniligtas hanggat dalhin niya tayo sa piling na doon sa langit. Yan ang regalo ng Diyos Ama na dapat nating pasalamatan. Salamat sa Diyos Ama. Binigyan niya tayo ng tagapagligtas. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Pangalawa, bigay ng Diyos sa kanyang anak upang makasama natin. Mateo chapter 1 verse 23. Lang na po mabasa. Mateo 1:23. Magliliyang isang dalaga at mga anak ng isang lalaki. At tatawagan itong Emmanuel. Ang kahulugan kasama natin ang Diyos. Amen, no? Kahulugan ito kasama natin ang Diyos. Sino yun? Ang Panginoong Jesus. Bakit ginawa ng Diyos na makasama natin ang kanyang anak na si Jesus? Una, ayaw ng Diyos tayo nag-iisa. Diba? Ayaw ng Diyos nag-iisa tayo. Ano sabi sa Hebrew 13:5? Diba? Huwag kayong mukhang salapi, sapagat tapat ang pangako. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Ayaw na tayo nag-iisa. Kasi bakit? Sabi sa John 15 verse 5, kasi wala kayong magagawa kung kayo'y iwalay sa akin. Kung kayo'y nag-iisa, kung di nyo ako kasama, wala kayong magagawa. Kaya ang Pasko ay binigay ng Diyos ang kanyang anak upang makasama natin. Sapagkat kung hindi natin kasama ang Panginoong Jesus, sino ang magliligtas sa atin? Di ba? Gusto ng Diyos siya ang gumagawa at tumutulong sa atin. Sabi sa verse 6, Hebrew 13 verse 6, walang agam-agam, walang pagkabalisa na masasabi ko ito. Ang Diyos ang tumutulong sa akin. Ano ang magagawa nito? Gusto ng Diyos na kaya tayo na sinamahan para tulungan tayo. Diba? Gusto niya siya gumagawa sa buhay natin. Gusto niya siya gumagawa. Ako gumagawa sa buhay mo. Gusto niya, ako ang tumutulong sa iyo para madali natin siyang mabigyan ng karangalan. Mabigyan natin siya ng kapurihan. Kasi ng purpose Kaya nilikha tayo. Kaya dapat makita natin na kasama natin siya sa Paskong, ng Kapaskuhan, nagkataong tao siya sa Emmanuel, kasama natin ng Diyos. Kasi gusto niya, mahal niya tayo gusto niya, siya ang gumagawa sa buhay natin. At siya ang tumutulong sa atin. Ibig sabihin, doon nga yung sa libro na Cost of Leadership, diba yung dulo? Yung Cost of Leadership, ulo, depend, trust and depend. Ang power of leadership, dumidepende ka lang. Yung kapangyarihan ng pagiging leader, dumidepende ka lang
at nagtitiwala ka lang sa Diyos. Dumidepend ka lang at nagtitiwala sa Diyos. Kaya, ginawa ng Diyos na ibigay sa atin para makasama natin. Para hindi tayo mahirap magbigay ng karangalan. Yun ang purpose niya. Di ba? Pagtulog natin sa gabi, hindi madali na magpasalamat tayo sa Diyos. Hindi tayo madali na magpulog tayo sa Diyos. Sayang natin, siya yung gumawa at siya ang tumutulong sa atin. Amen? Pangatlo, ang tanong, hanggang kailan niya tayo sasamahan? Hanggang kailan niya tayo sasamahan? Hanggang kailan tayo sasamahan ng Diyos? Hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Hanggang mawala ang mundo. Sabi niyo, Mateo 28 verse 20, tandaan niyo ito. Tandaan niyo ito, hindi ko kayo iniiwan yung mababayaan mo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Lo, I am with you always until the end of this world. Hanggang sa katapusan ng sanlibutan, tandaan natin, nilagay mo sa utak mo ito, hanggang sa katapusan ng sanlibutan, kasama mo, hindi tayo iwan mababayaan. Tapos hanggang kailan? Hanggang sa kanyang pagbabalik. Pilipos 1:6. Tinitiyak ko ang mabuting gawa na pinasimulan ko sa buhay mo. Lulubusin ko yan. Hanggang kailan? Hanggang sa aking pagbabalik. Di ba? Siya yung gumagawa. Yung pinasimulan niya, lulubusin niya. Hanggang kailan? Hanggang sa kanyang pagbabalik. Ang uli, hanggang sa ihatid niya tayo sa langit. 2 Timothy chapter 4 verse 18. 2 Timothy chapter 4 verse 18. Pakibasa po. Maganda yan. Yung sa mabuting balita. Banting, ano yung mabuting balita? Kaya mo na magbasa? Diyos yan, ang magamatayin. Buti nga, salamat sa Diyos. 2 Timothy chapter 4 verse 18. Ito po sinasabi. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya pinamaghahatid sa akin yung ligtas sa kanyang kaharian sa langit. Muli inawa siya magpakailanman. Amen. Amen. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan sa mundo ito. Lahat ng sa mundo ito, maraming kasama. Pero sabi niya, ililigtas ko ng Panginoon sa lahat ng masama sa mundo ito. Hanggang sa ihatid niya ako sa langit, doon sa kanyang kaharian sa langit. But amen at magpakailanman. Ibig sabihin, kaya natin siya kasama hanggang sa kailan natin siya kasama hanggang sa katapusan ng mundo, hanggang sa kanyang pagbabalik, hanggang ihatid na tayo sa langit. Ililigtas tayo at sasamahan ng Diyos. Yan ang regalo ng Diyos na dapat natin pasalamatan. Yan ang regalo ng Diyos sa atin sa Pasko, di ba? Kasi minsan, iba ang utang ng tao material Di ba? Sa material. Pero tandaan natin, pag Pasko, nahaalala natin ang regalo ng Diyos sa atin. Ano yun? Ginawa, binigyan niya tayo ng tagapagligtas. Pangalawa, ginawa niya tayo ng samahan sa mundong ito na puno ng kasamaan. At siya rin ang magkahatid sa atin doon sa langit. Yan ang reglano ng Diyos na dapat natin pasalamatan. Magpasalamat tayo sa Pasko. Amen? Bakit? Meron Diyos tayong kasama sa araw ng Pasko na magbibigay sa atin ng ligaya, galak at katuwaan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Panguli, ibinigay ng Diyos ang kanyang anak upang mabuhay tayo ng may kagalakan. Lucas chapter 2 verse 10. Lucas chapter 2 verse 10. Ibinigay ng Diyos ang kanyang anak upang mabuhay tayo ng may kagalakan. Ito ko na po babasa. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao.
Ako'y may magandang balita na dala sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao niyon. Sapagkat isinila ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristo Panginoon. Ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang anak upang tayo ay magkaroon ng mabuhay na may kagalakan. Ang kagalakan, sabi ni Maria, saan? Nasa kanyang espiritu. Joy means being joyful within. Love means being lovely within. Peace means being peaceful within. Yung love, joy, at peace, yun ang relasyon natin sa ating buhay. Maraming pakikibaka sa mundo. Hindi lahat ng tao matutuwa sa iyo. Hindi lahat matutuwa ka sa ibang tao. Pero puproteksyonan mo yung pag-ibig sa sarili mo, yung kagalakan sa loob ng katawan mo, sa loob ng espiritu, at puproteksyonan mo yung kapayapaan sa loob ng iyong pagkatao. Kasi bakit? Yun ang relasyon mo sa sarili mo. Kung mahal mo ang sarili mo, hindi mo hayaang mawala ang pagmamahal mo sa sarili mo. Kung mahal mo ang sarili mo, hindi mo hayaang ang kagalakan manakaw na kahit sino masasama na nakikita mo. The giants, sabi nga doon sa, the giants in front of you is never bigger than the God inside of you. Tumingin ka kay Jesus. Yung pag-aaral natin sa camp, at kayo sa camp, pag-aaralan natin yun. Ibig sabihin, ang giants, marami sa mundo ito na problema. Pero yung Diyos na nasa atin is bigger, mas malaki sa mga problema sa mundo ito. Kaya, mabuhay tayo ng may kagalakan sa Panginoon. Dito sa Biblia, dyan sa chapter 2, makikita natin dyan, sino yung nagkaroon ng kagalakan ng dumating si Jesus, nagbigay si Jesus ng Ama. Ang una nagalak, si Elizabeth, nung makita niya si si Maria, nagtatanong ng sanggol. Di ba? Tultuwa sa Maria, talagang ako, ang ina ng Panginoon ay dumating, mapalad ka, nakinig ka sa Diyos. Tultuwa si Elizabeth. 6 months siya. Si Jesus, parang 3 months. Kasi pinsan si John the Baptist, parang 3 months ang edad ni John the Baptist kaya dumating. Tapos ngayon, nung makita ng sanggol sa tiyan, si John the Baptist, nakita si Maria, nagtahan-talo sa tuwa, nag-aano sa tuwa, nagugalaw sa tuwa. Di ba? Dahil nakita niya yung Panginoon, yung ina ng Panginoon, di ba? Ang Panginoon, nakita niya, yung split pad. Tapos ang sunod na naging masaya. Kala nyo, sa Lucas chapter 1, ganito, ang sunod na naging masaya dyan. Si Maria, nagpupuri siya, nagagalak siya ang kanyang espiritu. Di ba? Dahil nilingap siya ng Diyos. Ang sumunod na maging masaya, yung mga anghel. Di ba? Mabuhay sila ng mga anghel, masaya sila dahil nakita nila, joy to the world, sabi nila. The Lord is come. Hindi na nangyari yung kantang yun eh. Tapos sinus masaya doon, yung mga pastol, nagpupuri sila sa Diyos. Di ba? Nakita nila yung victory ng mga pastol. Yung mga pantas. Tuntua yung mga pantas eh. Pag nabasa mo yan, tuntua sila dahil nakita nila yung tala na ando sa bahay. Eto na yung sanggol. Tuntua sila. Tapos masaya ito si Simeon. Sabi niya, Simeon, pwede na ako mamatay. Nakita ko na. Sino bang masaya ron? Ang nakita ko, napansin kong masaya. Si Ana. Yung sabi ni Ana, yung ganyan doon. Lumapit siya ng oras niyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat na naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Tingnan mo, nagpasalamat si Ana sa Diyos dahil yung magpapalaya at tutubos sa mga Israelita dumating na. Nabuhay lahat ng dumating si Jesus na ibigay ng Ama. Si Jesus sa araw ng Kapaskuhan, maraming nagkaroon ng kagalakan. At maging tayo, nung dumating si Jesus sa buhay natin na binigay ng Diyos Ama, tayong lahat ay nagkaroon ng kagalakan. Amen. Si Jesus ang nagbibigay sa atin ng katuwaan. Katuwaan, only Jesus can satisfy. Si Jesus ang nagbibigay ng malaking kagalakan sa maraming tao. Si Jesus ang talagang nakapagbigay ng malaking kagalakan sa buhay mo.
Meron bang papantay? Meron bang tutulad? Yung asawa mo, ipapantay mo kay Jesus? Na nagbibigay ng kasiyahan sa'yo? Yung anak mo, ipapantay mo kay Jesus na nagbibigay ng kasiyahan sa'yo? Diba? Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Diba? Wala nang papantay kay Jesus na makapagbibigay sa atin ng tunay na kasiyahan. Si Jesus lamang ang tunay na nakapagbibigay ng kasiyahan sa buhay natin. Amen? Nasisiyahan mo ba kayo? Natanggap niyo ang Panginoong Jesus. Nasisiyahan mo ba kayo? May relasyon kayo kay Jesus. Palakpakan naman natin ang Panginoong Jesus. Only Jesus can satisfy our soul. Sabi ni Jesus, ang diablo pumunta sa inyo, John 10:10, para sa akin ang buhay niyo eh. Pero ako pumunta sa inyo at nasa inyo ako para maging masaya kayo. Magkaroon kayo ng kasiyasiyang buhay. Hindi lamang masagana yung buhay niyo. Yung content mo, di ba? Kaya nga si Jesus ang kakontentohan natin eh. Pag alam mo, nasa iyo si Jesus. Nasa iyo si Jesus. Sa labas, siya ang gagawa. Para gamitin niya ang tao, para magpalala. Pero sino gumagawa? Si Jesus. Yung ginagamit ni Jesus para magpala sa iyo, alam na rin, si Jesus ang kumikilos at gumagawa sa kanyang buhay. Pupurihin na rin si Jesus. Diba? Pupurihin na rin si Jesus. Naging instrumento siya. Naging channel of blessing siya. Ginamit siya sa kapwa ng Panginoon sa Kristo. Si Jesus din ang nagbibigay ng kapayapaan sa tao. Sabi niya, my peace I give unto you that the world cannot give. Walang ibang pwede makapagbigay ng kapayapaan sa mundo ng ito, kundi si Jesus na kaya binigay siya sa atin ng Diyos Ama. Sabi ng isang verse na lang po ito. Ecclesiastes chapter 2 verse 25. Pero sa King James Version, sa King James, boy, maganda dyan. Ecclesiastes 2 verse 25. Diyan kasi dito sa kasiyahan, diyan din, kagalakan. 2:25, Ecclesiastes. Yan. Ecclesiastes 2:25. Sapagkat sino makakain o sino makakapagtaglay ng kagalakan higit sa amin? Oo. Sino makapagbibigay ng kagalakan higit sa amin? Sabi lahat pera, magandang 1,000 asawa, lahat ang gusto ni Solomon, hindi siya na walang kubigit sa Diyos na nagbibigay sa kanya ng kagalakan. Tanging ang Diyos lang ang tunay na nakapagbibigay ng kagalakan. Sabi ni Solomon na nakaranas ng lahat ng may gusto niya. At walang makikipag-iwalay sa ating nakagalakan, kundi tayo ang Panginoong Jesus. Yan ang regalo ng Diyos na dapat nating pasalamatan. Ang Panginoong Hesus Kristo. Pangwakas tayo. 10:5. Pangwakas. Jesus ang pinakadakilang regalo ng Diyos sa atin. Bakit? Ibigay siya sa atin upang ating maging tagapagligtas. B. Ibigay siya sa atin upang samahan tayo magpakailanman. Ibigay siya sa atin upang mabuhay tayo sa mundong ito ng may kagalakan. Kung walang Pasko, walang tagapagligtas. Kung walang Pasko, hindi natin makakasama ang Diyos. Kung walang Pasko, wala tayong kagalakan. Salamat may Pasko. Meron tayong tagapagligtas, kasama natin ang Diyos, at meron tayong kagalakan sa araw ng Pasko. Kaya tayo magpasalamat sa araw sa Pasko in 2024. Pasalamatan natin ang Pasko ng 2024. Amen? Magpapasko tayo ng 2024. Magpasalamat tayo kasi bakit? Meron tayong tagapagligtas. Kasama natin ang Diyos. At meron tayong kagalakan na totoong kagalakan na hindi kaya ibigay ng sanlibutan. Amen?